morning, Katanim! Good morning, Katanim! Good morning! Kumusta? Wala, Katanim. Oh, ayan o. Welcome, Katanim, sa aming aming simpleng farm. Oh, pakilala ka muna, Katanim. Ako pala si Mark, tiga Quezon City, pero andito kami ngayon sa Angono Farm. Angono Farm. Yes. So ano tong anong size nitong mo? Bali to, Katanim, 20 by 20. 20 by 20. Yes, Katanim. Oh, yung mga tropa natin doon sa likod. Mga kasamahan ko din yung mga partner din natin. Oh, ayos. Tara, puntahan natin yung farm mo. Nag-umpisa ka pala. Kailan ka ba nag-umpisa magtanim? Actually, Katanim, pa lang bago pa lang, pa lang kami. 1 month pa lang, pero itong greenhouse namin almost 1 year na ito nakatayo. Pero 1 month ka pa lang nagtatanim? Yes, Katanim. Bakit ang tagal naman? 1 year na nakatayo tapos 1 month. So ano nangyari doon sa 11 months? Actually, Katanim, nagkaroon kasi kami ng struggle sa structure kasi first time namin lahat ito ginawa. Tapos and then yung namin, market namin, inalam muna namin kung anong dapat namin unahing itanim, kung ano ba yung bibilin sa amin ng market. So, yung 11 months na yun, nagkaroon din kami doon ng trial and error kami doon. So, ibig mong sabihin, may market ka na? Yes, Katanim, meron na kaming ready market ngayon. Kumbaga, kami na lang hinihintay yung approval na lang ng namin, product namin. Anong market mo sa lettuce? Pula ba to? Romaine or Batavia? Batavia, Katanim. Batavia. So, ano yung ng Batavia mo? Tourbillon ba ito o Olmeti? Tourbillon ang ani namin dito, Katanim. Tourbillon. So mostly loose leaf, no? Yes, Katanim. Loose leaf. Kasi yun yung gusto sa market eh. So ano yung mismo market mo? Palengke ba? Ito yung iba yung mga grocery, SNR? Ang market namin is parang storage room, tapos sila nang bahala mag-distribute sa mga leading supermarket kagaya ng mga SNR, Pure Gold, mga ganyan. So, saan ito banda? Quezon City ba to o dito sa Rizal area? Ang bodega nila nakalocated yun sa Antipolo. Antipolo. Yes, Katanim. So, doon nyo to ita-travel nyo? Yes, Katanim. Doon namin ita-travel yan. Pag once na So, nakikita ko dito ang gamit mo ngayon ay Kratky, no? Yes, Katanim. Mga tuna box. Yes, Katanim. Tuna box ng mega packaging. Yes, mega packaging yan. Kay Sir Royo namin kinuha yan. Kay Sir Jason. Jason Royo. Styroboy. Saan ka kumuha? Sa Taguig? Taguig. Mas malapit kami sa Taguig dito eh. Paano ka pumunta doon? Actually, Katanim, napanood ko yung video mo. So, doon ko nakita si Jason Royo, tapos ngayon hinanap ko yung Mega Packaging Corporation, tapos ginugel ko na lang. MPC Taguig, Waze. Na Waze ko, tapos din nakausap ko nga doon si Jason Royo, tapos yun nga, in-address ko sa inyo, Katanim, yun nga, kakilala nga raw kayo nun. Tapos yun, nag-purchase na kami ng tuna box. Tuna box, ilan ang purchases nyo na tuna box? Ang dami nito. Namin doon is 50. Tapos, 50? Yes, Katanim. Oo. Tapos nag-add kami ng 100. Okay. 100 ulit. Yes, so, Katanim. Saan mo ito kinarga? Ayan, Katanim, meron kami dyan mga available na malalaking truck. Ito? Yes, yan. Ginagamit namin sa mga sa di-deliver ng gulay din, kagaya ng kangkong. So yun yung dinala mo papunta ng Mega para maghakot ng tuna box? Yes, Katanim. Di ka kumuha ng cups doon? Hindi pa namin kasi medyo Katanim sa budget eh. So tinatry namin, nag-try muna kami ng medyo murang cups. And then siguro hopefully by next year tatakbo na kami sa ganong cups. Okay. So mas makaka-less ka pa nga doon eh. Kung iisipin kasi, Katanim, magkano yung bigay ni Jason sa'yo ng cups? Mga nasa 5 pesos kung daw nagkakamali. Ang presyo nun 450. 450 siguro, so, may bigay 450 yan pag marami. 450. Hindi, 450 talagang bigay nun. Pero kung halimbawa, titingnan natin sa 450. Yes, Katanim. Sa 10 beses mo gagamitin, halos nasa 40 cents. 45 cents, di ba? Yes, sa 10 beses. Kasi pag ganyan, itong cups natin na nabili natin, sabi natin, mura, magkakano, o 2 pesos, di ba? Pero parang 2 or single use. Tatlong gamit, wala na, sira na. Di ba? Anyway, tara pasukin natin yung mo. So, saan ang germination area mo dito? Dito, Katanim. Ito ang germination area namin. Okay. So ano yung practices mo dito? Direct sowing ka or transplanting pa din? Ang namin dito, Katanim, is direct sowing kami. Direct sowing? Yes, Katanim. Tapos ngayon, per cups namin, sinosobra namin para sa hindi mag-germinate.
Okay. Per cups namin, may 2, Oo, ang dami lahat nag-germinate. Oh, yun nga, nag-100% naman siya katanim. So yung mga iba naman, inano na lang namin, tinatapon na lang namin. Ganito, wag sayang kasi yung buto. Yes, katanim. Oo, ganito na lang. Suggestion ko lang ha, tsaka sa mga katanim na nanonood na rin. Ang pwede ko may suggest sa iyo, now kung magtatanim ka, katanim, sa pagtatanim mo, 1 seeds lang, okay na. Okay na yan, katanim. Oo, kung gusto mo naman na tawag nito na may sobra sa hindi mag-germinate, maglagay ka lang ng buffer. For example, ang tataniman mo, ang schedule mo ay 200 heads. Magtanim ka lang mga 250, 230. Ganun na lang. So may 30 ka na buffer. No? So ganon, no? Kasi ganyan, tulad yan, madaming paano mo ta-transplant? So dikit-dikit na yung niyan. Yung mga So kaya direct sowing tayo para katanim para maalis natin yung trabaho na yung pagta-transplant, no, yung pagbubungkal doon, kasi isa diyan nakaka-stress ng roots ng tanim natin. Pag naputol yan, matatagalan ang pag-grow, no, so magre-recover muna yung roots niya before yung dahon. Pero unlike kung direct sowing ka na hindi mo na ginalaw, tuloy-tuloy ang paglaki niya, so ganun ang niyan, no. Hindi labor intensive. Pag dito may labor ka pa. Yes, katanim. Meron nga po. Dapat isa lang. Yes. Magdagdag ka na lang ng how many number of cups, no? Para meron ka pang buffer. So ito na, naka-bottom drenching ka na. Yes, sa magtatanong na naman dito kung normal lang yan lumot. Yan, normal lang yan katanim. No? Normal lang yan katanim. Normal lang yan kasi kapag katanim exposed sa sunlight, yung natin, walang takip. No, walang takip yung ating dito. So may agkakaroon talaga ng lumot. Ayan sa gilid. No, normal lang yan. No. Wag naman yung sobrang-sobra na madami na talaga halos lumot na nakikita nyo. Green nga, pero hindi naman lettuce, kundi lumot. Diba? Oo. So dito, much better, I prefer na lagyan mo ng lining yung mga tuna box mo. Ano lining katanim? Yung plastic, katulad yan. Okay. May mga plastic lining ka. Agriculture, yung plastic mulching. Mulching ang ginamit mo. Mas mura kasi ang katanim eh. Pwede naman garbage bag. Pwede rin. Pwede rin. Sa bagay, kapag garbage bag katanim, hindi man naman kinakaya maghati. Ito kasi naghahati-hati pa kami. Mukhang di mo pinutulan yung tuna box mo. Hindi katanim. Pero mayroon kang linya kung saan puputulan. Yes, katanim. Pero hindi pa tinutuloy. Yes, katanim. Katanim, sabi ko, parang dagdagan na lang natin ng solution. Oo. Ano pala solution mo dito? Siyempre, katanim, bagong-bago, Kiss. Yes, katanim, Kiss na ginagamit natin. Kiss ang ginagamit. Ayos Nakakiss ka na pala dito. Ako, pagkatanimang siguro, kauna-una ang buyer mo sa Shopee. So dito, may plano ka dito na i-floating wrap ito. Yes, katanim. Kasi Another trial and error na naman to, katanim. Hindi siya natuloy. Okay naman, pero kailangan mo rin styro dito, styro board. Katanim. Ayan, kung aalisin nyo yung katanim mo, mayroon siyang plastic lining para sa floating wrap. Same siya sa height ng tuna box, no, na ginawa. Pero malaki ang volume ng tubig nito. Yes, katanim. Yun yung naging struggle ko doon, nasabi ko, masyadong malaking volume. Kasi ito katanim, nagre-require to ng pag pinuno mo to na to, magre-require to mga 15 to 10 na drums na 200 liters per drum. Grabe. So grabing tubig ang re-require na ito. Yan. Tapos, kung ganun na karami ang tubig, ganun din karami ang nutrient solution mo. Yes, katanim. Feeling ko parang hindi ko kakayanin yung costing, yung pwede naman yan. May suggestion ako. Yes, katanim. Ibaba mo ng konti. Kasi kinopya mo yung height ng tuna. Katanim. Yung height ng tuna box ng mega packaging. Pwede naman, ibaba mo ng konti. At least kopyahin mo yung kay katanim box na height. Yung katanim box, yung 8 heads, di ba? Then kukuha ka ngayon kay mega packaging ulit nung styro board. No, ito pang DWC na to, usapang DWC, deep water culture ang nangyayari dito. Hindi na to kratky. Hindi na kratky ganito. DWC na, magpo-fall na to sa DWC, no? Deep water culture. Ngayon, so Pilonic. Pilonic ang gamit mo, Pilonic plywood. Pilonic. Ang height na kopyahin mo yung sa katanim box, yung 8 heads. Ngayon, ano ang pang pa-floating wrap mo dito?
Ang floating wrap mo dito, for example, alisin natin to, di ba? Yes, Katanim. Yan, ganyan na yan. Ano pa pang floating wrap mo dyan? Ang floating wrap mo dyan, nalulutang ay styroboard. Meron si Mega Packaging nito, styroboard. Ang tawag doon, re-request ka ng density 2. Anong ibig sabihin ng Katanim density? Ang ibig sabihin ng density 2, kung ito ang pagkakagawa nito, ganyan, medyo makunat. Mas makunat pa dyan. Okay. Oo, density 2. Parang yun sa mga ang texture niya parang sa mga nilalagyan ng mga ice candy, ice cream, gano'n. Mas ano pa yun doon? Mas matigas Mas pa matigas pa doon. Okay. Yun yung floating wrap dito. Bababaan mo to. Ngayon, sasabihin mo, pagdating ng summer, iinit. Oh, yes, Katanim. Iinit because of plywood. Oo, Katanim. Lalagyan mo dito sa labas ng styro din. Didikitan ko. Didikitan mo dito. Hindi na yun magpe-penetrate sa Hindi loob, na Katanim. penetrate sa loob. No, sa labas, okay? Kung gusto mo naman umakyat ang level ng tubig, lalagay ka dito ng styro sa loob bago itong plastic. May nakasapin na siya. Sa ilalim sa loob dito. Bago mo siya balutin ng plastic, may styro ka. Naka-elevate ang tubig mo. 'Di ba? Ngayon, kung ano yung ditong floating wrap mo dito ang floating wrap, paano mo naman ang pagtatanim? Ganun din. Kung sana ito ay styro cups na Mega Packaging, nakikita mo yung linya na yan, papaabutin mo lang yan. For example, ito na, nababasan mo na. May floating wrap ka na dyan. Paglagay mo na itong baso, dapat umaabot pa din dyan ang tubig. Yan ang level. So Yan yung marka. Katanim, mas makakatipid ako Mas sa tubig. makakatipid ka na ngayon. Oo. Ngayon, kapag kratki kasi, bakit 'di ba every time na kratki tayo, pagkatapos natin magtanim, pagka-harvest, itatapon ang tubig. Bakit? Kasi hindi natin alam kung ano na yung remaining na tubig, ano na yung ininom ng tanim natin. Meron tayong micronutrients at saka may macronutrients tayo, yung NPK, may iron, may ano. So ano ba yung remaining diyan na nutrients pa na naiwan, 'di ba? Hindi naman natin alangan man ipa-laboratory pa natin para malaman natin kung ano yung kulang, magdadagdag na lang tayo, di ba? Unlike sa NFT na nauubos. No? So dito kaya tinatapon ang tubig. Now, sabihin mo sa ganyang kalaking volume itatapon mo. Ang kailangan mo diyan aeration. Yung yung parang bubbles ng aquarium. Yung mga ganon, mga matala. O kaya Bentori, yan pang pabubbles. Bakit? Kasi isa sa problema sa DWC, malaki ang volume ng tubig, no? Pero ang kagandahan diyan, matagal uminit. Lalo ka nandito ka sa Angono. Kapag summer, problema natin ang heat. Yes, Katanim. Kapag NFT ka, dalasan patay na, wala na makapag-survive. Wala na. Oo, pero pag naka-tuna box ka, o kaya naka-DWC ka, malamig ang tubig. Malamig talaga. Oo, ang kailangan natin sa hydroponics, kailangan malamig ang tubig. Kasing lamig ng ex mo. Okay? So, okay, ngayon, babalutin natin ang styro sa labas. Okay, kahit sa loob, hindi na. Bakit? Meron ka pa ring floating wrap na styro na ginamit. Yes. Okay? So, styro na dito. Ngayon, malaki volume ng tubig, naging problema mo. Kaya binawasan natin. Tama? Tama. Okay, binawasan natin ang height. Ngayon, every time ba na mag-ano ka, itatapon mo ang tubig. Di ba? Basta may aeration yan, Hindi na kailangan. pwede ka magdagdag na lang. Ganon. Basta may aeration, Katanim. Pwede ka magdagdag. Ang aeration nito, Katanim, sa ganito kalaki. Kailangan mo dito mga 4. 4. So, isa, sa gitna. sa gitna, 2, 3, 4. Okay, 4 na aeration. Kahit yung mga bubble stone lang. Bubble stone ng aquarium. So, dapat mayroon kang splitter nung pump mo. Yes, Katanim. Oo, okay. So, yan. So, ganun lang. Gagawin mo dyan kung gusto mo itong pakinabangan ulit. No? Pwede. Bibili ka lang ng kay Mega Packaging nung floating raft na density 2 na styro board. Ang board na yun, Katanim, is parang plywood din na size. Plywood ang size 4x8 yun, pero 4x8. pwede mong patabas. Pwede patabas. Patabas mo na. Tapos ako na magbubutas na rin. Ikaw na magbubutas, depende dun sa actual mo dito, anong sukat nito. Okay. Then, dapat buhagag din ang spacing. Parang Okay. nasa tuna box din. Oo. So, paano naman yan lulutang? Ano naman magpipigil? For example nga dito. Yan. Okay. Nandito yung floating wrap mo. Okay, kunyari, ito na floating wrap mo. Yan. Di ilalim yan siya, ilalim, di ba? Yes. Lulutang na lang siya. Oo. Paano naman siya mapipigilan na hindi siya lumubog? Yun. Kasi, yun.
kailangan Kasi maubos yung tubig katanim. hindi, oo, magdidiplit ng tubig. Oo, magdidiplit. Tama? Pag diplit ng tubig, sasabay si Sasabay siya. Raf, no? Paano yung ugat? Dapat yung ugat lang yung nakakasawsaw na. Oo. Pag habang lumalaki, di ba? Ganun sa ano. Doon mo siya lalagyan ng PVC na bilog, na orange. Pang tukod. Sa mga ano niya para hindi siya lumubog. Hindi siya lumubog. Steady na siya doon. Okay? Kasi ang PVC na bilog, magkakaroon ng tubig sa loob. Yes, Na PVC na bilog, na ganyan, nakatayo na yan dyan. Parang baso na nakatayo yan dyan. So may tubig sa loob. Pag na-deplete ang tubig, steady lang siyang ganyan. Di ba? Kasi tutukod yung PVC na bilog. Okay? Hindi siya sasabay sa pag-deplete. Oo, pag deplete lulubog, di ba? So, yung ugat na yan, nandoon na sa ilalim. Yes, katanim. Kasabay naman yung baso na may ano natin, na may kukopit. Samantala, yun dapat ang ugat lang. Na lang. Yes, Ang ugat lang yun nandoon. Nakaangat na yung baso. So, ano tutukod? Yung PVC. Anong size? Pwede hindi 4. Pwede hindi 4. Oo, pwede hindi 4. Di ba? Nabilog yan dyan. Kung gusto mo medyo maliit, di 3. Oo, okay. So, ganun lang. Mas makakamura nga yung katanim. Density 2 na styroboard ang pang ano. Tingnan natin yung mga ano mo doon. Tuna box mo may mga tanim na. Nag-transplant ka na? Nag-transfer ka na? Yes, katanim. Usually ang transplant namin sa from nursery katanim is pinapaabot namin kung tama ako katanim 2 weeks. 2 weeks lang namin pinapakain ng walang nutrients, puro tubig lang yun. After nun, wala na kaming kataniman na yan, practice namin, hindi na kami nag-half strength. Pwede na. Kahit doon sa, alam mo yung kanina yung tanim mo doon. Yes, katanim. Yan, pwede ka na mag-full strength doon basta kiss ang gamit mo. Ay, gano'n. Oo, full strength. Ano ba yung full strength? Yung saktong, kung easy ang gamit mo, 1.2 easy. Yes, katanim. Oo, ang pH mo niyan, 6.1. 6.1. Oo, kung ppm gamit mo, 850. 800. Natsol lang yun ha. Natsol lang. Oo, natsol lang yun, 850. Wala pa yung tubig. Kung Yes, halimbawa, ilan ang tubig mo dito? Nasa 200. 200. 200 plus 850. 1,000. 1,000 plus. Oo, 1,050. Dapat nandun ka. Yun. Sakto katanim. Oo, sakto. Ganon. Ang pH mo dapat 6.1. 6.1. Bakit 6.1? Nakala ko 6.0. Kasi pag kiss ang gamit mo, mas maganda ang absorption kapag nandun sa 6.1. Okay. Tested yan. Tested na sa kiss. Tested yan. Lagay mo 6.1 para yung micronutrients ma-absorb niya. Yung iron, kasi may iron na yan eh. May iron May iron na yung kiss. Oo. Okay. So ganda ng pagkakaano. Paano mo ito nabutas dito, Katanim? Ang ganda ng pagkakabutas. Gumamit kami ng katanim. Bumili lang kami ng 3 inches na pambutas. Pambutas, yung holso. Holso. Yes, katanim. Tapos barena. Yes, sir. Oh. Ilan total heads nito? Ang heads nito, isang ganito katanim is nasa 375. 375. Ilang tuna box yan? 26 per row. 26 per row. 15 per box. Sa mga gusto magtanim, mag-start na ganito, pwede to tuna box. Yan ang Mega Packaging Corporation. Ang maganda kasi dito katanim, maganda naman ang Kratky. Ang lang sa Kratky kasi yung preparation katanim sobrang tagal. Okay. Kasi preparation kinakailangan mo ng mga patungan niya, mga baka. Dapat maging pantay. Maging pantay. Tsaka kinakailangan mo ng labor talaga. Kinakailangan mo may marunong. Ang pinakamadali dito katanim na para weight, kasi galing din ako dito sa tuna box. Yes, katanim. Hindi, wag mo nang lagyan ng per box ng tubig. Lalagyan mo per box tubig. Yes, Saka mo lalagyan ng per box ng 2 ml A, 2 ml B. Katanim. Di na. Kumuha ka ng drum. Yes. No? Pasok mo dito yung drum. Punuin mo ng tubig yon. Then doon ka maglagay ng kiss, ng solution. Yes. Equal amount. Hanggang makuha mo yung 1.2 EC. Yes. O kaya 850 ppm plus yung tubig ng so 1,050. Yes, Pag nakuha mo yung 1,050, saka mo na lang isalin sa bawat box. 'Di ba? Kumbaga, naayos mo na yung EC o ppm, then ayusin mo yung pH. Yes. After maayos mo, saka mo isalin kada box. Para wala nang masyadong trabaho. Parang ganyan din yung practice namin katanim. Ganun din. Very good ka na pala eh. Yes, ayun, meron kami dong reserve water, tapos andun din yung drum namin. Doon kami nagtitimpla. Doon nagtitimpla. Tapos yung kiss mo katanim, tinimpla na rin namin. Kasi yung kiss nyo katanim, maganda sa kiss nyo kasi di na kami gumagamit ng ng digital grams. Okay, so, yes. diretso na namin yung susundan na lang namin yung 10 liters. Tapos lalagay na namin doon, may mekos-mekos na namin. Ayos na. Ayos na, katanim. Sobrang dali lang. Yes, katanim. Ang dali lang. Sobrang dali lang. Very good pala. So yun ito yung na. pinaganda ng katanim. Okay.
Ayan, so ngayon pa lang talaga kayo nag-umpisa. Yes, katanim. Oo. Yes, Oo, katanim. dapat yan tuloy-tuloy ang katanim ha, kasi pagpasok ng December nagkakaubusan na ng lettuce. Yes. Ang practice namin dito katanim, everyday 100 seed tinatanim namin. 100 seeds. Yes, katanim. So, na-compute na namin to bago kami Matrabaho ata katanim yung 100 daily. Paano ano kaya? Kasi Ang masuggest ko lang, bakit di nyo gawin every 5 days? Kasi yung buong week naman na yon, buong week, pwede nyo naman i-harvest. na paunti-unti. Oo, na paunti-unti. Halimbawa, Okay. kasi bakit 5 days? Diba, dapat ang per week natin ay 7. Yes, yes. 7 days ang Yes. per week. So magwi-weekly ka na lang. Pero ang counting mo is every 5 days. Kasi kung pelletize ang gamit mo na seeds, after 2 days pa siya mag-germinate. Yes, yes, katanim. Okay, after 2 days, so mayroon kang 2 days na leeway. Then after that, mag-germinate na siya. So after 5 days noon, pagkahulog mo, germinate ka ulit. Germinate Hulog ka ulit. ulit, sowing ka ulit ng seeds. Yes, So every 5 days ka na lang. Kasi kung bibilangin natin yung number of days ng lettuce natin ay 40. Di ba? To 45. 45. Oo. So yung may 5 days ka pa na window para makapagbenta. Okay, di ba? 20, So, 20 sa ganun na lang pala germination. nakatanim. Oo, 20 sa germination, 20 dito sa growing mo. Okay, yan. Okay? So yun. Ang ganda ng location mo kasi naaarawan. So dapat ganito katanim ha, naaarawan. Pero doon sa banda na yun may mga shadow ka katanim. Yes, yes. So kailangan itrim mo itong mga puno. Yan, tinan mo number 1 oh, nag-stack na yung ano, Yung dahon ka na. dahon. So mabubuntis. Buti Yes, nga yes. linagyan mo ng bakal. matting, yes. O steel matting. Yun, may shadow doon. Pag may shadow, katanim, hindi na mag-grow ng maayos. Yun nga katanim eh. Kaya Oo. pinapalinis namin ang pinapalinis. I-trim mo yung puno. Dito oh, katulad dito, nakatrim na oh. Oh, di ba? Yes, Oh, katanim. ganun lang din. Ganun lang din katanim. Para sumilip yung araw. So may shoutout ka ba? Shoutout katanim sa mga yan, sa Mega Packaging na madaling gamitin yung nila. Mas dumali kasi yung trabaho ko dito talaga katanim eh. Mm. Kasi before ako nag-start dito katanim, actually meron pa ako kasi kung isa pang greenhouse, pero nasa rooftop. Okay. Nasa QC, tapos ito na yung pinaka-commercial kong ginawa. So shoutout sa Mega Packaging dito sa kanila mga tuna box. Tapos yun, syempre yung mga seed nating katanim, tapos yung kiss. Okay. Yung Na mga sobrang nadalian kami sa trabaho sa ngayon. trabaho. Yes, Oh. katanim. Yung mga tropa natin. Mga tropa natin, syempre shoutout ko yung mga sila, mga partner ko yan, sila Boss J, sila Boss Rene, sila Richard, yun lang boss. Ayos. Kaso nga lang, Parang- sobrang kapal. Puputulan mo lang, masyado makapal naman to. Yes, katanim. Kasi Oo. available lang yun sa akin, may mga natira kasi sa mga gitna. Oh, katulad yan, di ba? So sasabay ito pag na-deplete ang tubig. Yes, Oh, kaya tutukudan mo nito. Puputulan mo lang. Okay? Ganun lang. Oh, kasi pag pinasok mo yan, magkakaroon ng tubig sa loob. Hindi na siya lulutang. Oo, Tama, di na siya tama, lulutang, tama. di ba? Yes. Oh. Okay? Yes, Oh, katanim. available to sa Mega Packaging Corporation. Density 2 sabihin nyo kay Density 2. sabihin nyo kay Jason. Okay? Sa chat ko si Oh, Sir Jason. sabihin nyo na lang na pang DWC. May setup silang DWC. May tanong pala ako katanim. Pag ganun yung naging setup ko katanim, tapos ganito kalakas yung sunlight, yung deflation ba ng water dito is mabilis? Depende. Kasi yung evaporation, Depende sa ng heat dito kung yung paano nakaka-penetrate. yung temperature or humidity, Humidity. yun yung magiging heat index mo. Wow. No, yun kapag summer talaga malakas talaga yun. Pero tama rin sinabi nyo katanim, lagyan ko ng styro sa paligid, Gilid. tapos pati yung dito sa floor, lagyan ko rin ng ng styro para umangat lang yung tubig, pero pwede naman hindi na. Floating raft ka na lang. floating wrap na. Okay. Sa mga walang boxes na pwede ang tuna box ng Mega Packaging Ayan, meron tayong tuna box, meron tayong katanim box. No, at saka sa mga estudyante na gusto magtanim, meron tayong half hydro, yung 5 butas. Alam mo katanim, napakadaming ng isa yan sa Quezon City na pinaproject ngayon ng iba't ibang school kasi katanim, ang binibili sa akin ngayon puro student. Pero students, Oo, bumibili? katanim, bumibili sila, gusto nila nasa cups kasi project daw nila. Biro mo yun. Yes, half katanim. hydro, meron si Mega Packaging ng half Meron hydro. din, half Oo. hydro. Okay. So, yun. So, thank you very much, Katanim. Ay, salamat po, Thank Katanim. you, thank you Maraming sa salamat sa pag-invite. pagbisita. Thank you sa pag-invite. Ayan, Kaya, no, Katanim, sana i-apply tuloy-tuloy ito, ha.
Oo. Yes, katanim. Sana tuloy-tuloy. Mabalikan mo to katanim. Oo. Maganda na. Balik tayo. Next time, Ayos. mabalikan mo to katanim. Okay. So yun mga katanim, no, dito tayo sa Angono Rizal. Ayan, yung kanilang greenhouse dito. Yan, puro kratki pa dito ang box ng Mega Packaging Corporation. Love.